working as professional tambay. So pagkagising ko, I turn on my laptop kasi may work ako. Char! I mean, nag-video call kami ni Wendell. Pero before that, pumunta muna ako dito sa kusina para maghanap ng food for my breakfast. Pero ba't parang walang tao? Saan may mga tao dito? Kasi usually, every morning, me and Wendell eat together since dinner time sa kanya. Pero minsan, pag late ako sa Discord, hindi na kami sabay kumain. Minsan, nauuna na siyang kumain. But this time, I think magkasama kami. Pero sino ba naman yung naglaga ng itlog na ano to, ba't ganito to, basag? Tapos, nagtimpla lang ako ng coffee at saka egg lang yung breakfast ko. Pero nakita ko yung peanut butter ng mga pamangkin ko, minatit ko na. Kaya nagpalaman lang ako. Kasi may nakita rin akong tinapay sa ref kasi, favorite ko naman yung peanut butter. Kasi during weekdays, every morning kami nag-uusap kasi nighttime sa kanya at may work siya during the daytime. Daytime. So, ayan na. Ready na yung breakfast ko. So, hintayin ko na lang siya. Ayan. Mag-online na ako. Sa Discord na pala kami guys, nag-uusap ni Wendell. Ayan. Hintayin ko na lang siyang mag-on. Hindi pa nga ako dyan nakasuklay. Kasi okay na naman. Gandang-ganda rin naman yun sa akin. Kahit hindi ako maghilamos or magsuklay ng buhok. Char! So, first thing first, yung ginagawa ko is, umiinom muna ako ng vitamin C. Yung tinutunaw ba sa tubig ba? Yun yung iniinom ko. Tapos, nag-start na ako ng Discord pero wala pa siya kasi he's preparing his dinner too. While waiting for him, wala. Namuni-muni lang muna ako dyan. Yan, nagungulangot pa. Tapos nilagay ko sa pagkain ko. Joke! Joke lang yun na guys. Joke lang. So actually, nag-uusap na talaga kami dyan. Yun nga lang, nasa kusina pa siya kasi pizza ata yung dinner niya. Kaya medyo matagal. Tapos, tinatanong ko siya kung kamusta yung araw niya, kamusta yung work niya, kung okay lang ba siya. So, ganyan dapat yung mga tanungan, kasi sa LDR, kailangan may interaction talaga. Tanungin mo kung kamusta yung araw niya, kung okay lang ba siya. Pero ewan ko ba't kumpas ako siya ng kumpas. Ano to, flag ceremony? So, ayan na siya. Tapos, tinanong niya ako kung kamusta yung araw ko. Sabi ko sa kanya, kami ni mama nagpinta lang. Tapos, wala rin. Nagbasa ng libro. Ganun lang yung araw ko, usual days. Basta tambay ka, wala ka talagang magawa. Minsan tamad, minsan masipag. Ganun lang. Tapos napaka-supportive niya, tapos tinuturuan niya ako kung ano yung mga iko-content ko. Very supportive siya sa pag-change ko ng career. Char! Content creator yarn! Sinusulat ko yung mga tinuturo niya sa akin, yung dapat kong gawin. Tapos sabi niya sa akin, gumawa daw ako ng content na English. Paano yan? Manunusbid naman ako. Pagkatapos diyan, tinanong niya na ako kung ano yung breakfast ko. Sabi ko sa kanya, I have coffee, and then a boiled egg, tapos yung tinapay na pinalamanan ko ng peanut butter. Pinakita ko pa nga sa kanya kasi siya naniwala. Yan, nag-start na din kami diyang kumain kasi manonood kami ng series. At saka yung pinanood namin ngayon ay yung Knuckles. Si Knuckles ata yung kalaban ni Sonic. Yun, sa Sonic Part 2. Ewan ko, I don't remember anymore. Pero parang ganon, parang kaaway siya ni Sonic na eventually naging kakampi. Habang nag-uusap kami, may naalala ko. Minsan kasi may nagtanong sa akin kung paano ba namin na-handle ang long distance relationship. Sabi ko sa kanya, simple lang naman, hindi ako praning. Joke lang. Sa totoo lang, mahirap naman talaga. Mamimiss mo yung physical touch niya, pero dahil sa constant communication at walang mintis na video call, naiibsan yung pagka-miss mo sa kanya. We give time for movies and date online.
Siguro, God put us in this situation kasi alam niya na kaya ko at kaya niya. But Wendell and his lawyer make sure na before this year end, we will be together again. Kaya he's doing their best na, basta ang importante, ready na ako for the next step. Kasi sabi nga nila, difficult road often lead to beautiful destinations. Yun yung, yun bang, Sa mga kamay niya, sa mga bisig, sa mga malalaging bisig ni Wendell, pa rin ako mapupunta. Joke lang. Napaka-OA na yun ah. Napaka-OA ng part na yun, but it's okay. pero, um, for the truth, the key for the healthy and successful long distance relationship is you must trust him. Trust talaga. So, dapat kahit malayo kayong dalawa, yung trust mo sa kanya is yung para bang magkasama na kayo always. Ganun. Tapos, bigyan mo siya ng rason para mapagkatiwalaan ka niya. Yun lang. O siya, sige, manonood muna kami ng aming pinapanood at magbe-breakfast muna kami. So, bye!